The presence of these facilities serve as a deterrence. The greater risk is to have no deterrence at all. So we welcome these facilities. Mas pipiliin ng sandataang lakas ng Pilipinas na may presensya ng US facilities sa bansa. Ito ang tugon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa napaulat na planong pagtatayo ng Estados Unidos ng fuel storage facility sa bansa. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, maaaring makatulong ito para maprotektahan ang bansa. Tiniyak naman ito na sakaling matuloy ang plano, mananatiling pag-aari at kontrolado ng Pilipinas ang pasilidad. First and foremost, any plans for storage of fuel facilities in the country are covered by EDCA, the agreement, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, and the VFA. Rest assured that this will remain Philippine facilities under our control. Aniya, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng bansa ng kakayahan sa Disaster Response o HADR, pati na sa pagbabantay sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea at southern borders. Para sa AFP, mahalaga ang ganitong infrastruktura upang masustinehan ang operasyon ng militar at maprotektahan ang bansa laban sa mga kinakaharap na banta. These facilities will help allow the AFP to perform and to sustain its operations. Hence, they serve as a very strong deterrent posture. Thus, we welcome their presence. Nilinaw din ng AFP na nasa plano pa lamang ang proyekto at inaayos pa ang mga detalye nito sa pangunguna ng Department of National Defense. Sa inilabas na balita ng isang news website sa Estados Unidos, plano umano ng Pentagon na magtayo ng fuel depot sa Davao Region pagsapit ng 2028. Sinasabing bahagi ito ng pagpapalawak ng refueling network ng Estados Unidos sa Western Pacific. Layunin nitong suportahan ang operasyon ng militar sa pamamagitan ng pag-iimbak ng malaking supply ng fuel para sa barko at eroplano. Maging alternatibong lokasyon ito, lalo na sa posibleng tensyon sa South China Sea. Bahagi rin ito ng mas pinalakas na ugnayang militar ng Pilipinas at US upang mapigilan ang lumalalang sigalot sa China. Samantala, ibinahagi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa isinagawang Maritime Security Symposium 2026 ngayong araw ang patuloy na pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Kabilang ang mas pinalakas na joint patrol sa Sulu at Celebes Sea, pati na ang intelligence at training exchanges. And we agreed on enhanced joint operations, particularly our coordinated patrols in the Sulu Sea and Celebes Sea. We have also agreed upon more intelligence exchanges and enhanced education and training exchanges. We also added a new subcommittee, which is the Subcommittee on Logistics. And so we would like to explore possibilities on both countries coordinating and collaborating on logistics for military use. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.